beloved Boss Mike Cervera. Yo, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Tulad na nga na sinabi ko at paunlad na, matatag na ang ekonomiya ng bansa. Kaya lang mga kababayan, nandiyadyaan ang mga Duterte para hilahin na parang mga talangka. Ang pamumuno ni Pangulong Bongbong, nandiyan sila ng samot-sari na kung ano-anong mga propaganda, mga pinaggagawa nila para lokohin, lilangin ang taong bayan. Kasi marami talagang mga bobo dyan. Di ba mga kababayan? So eto, pakinggan ninyo. Pasok! Pero mga kababayan, bago ko makalimutan, bago tayo natin umpisahan ito, huwag nyo kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Eto na mga kababayan, pasok! Lahat talaga ng paraan ay gagawin ng mga DDS para sirain ang kasalukuyang administrasyon. Kung ano-anong pananakot ang mga iniimbento, gaya ng bomb threat sa Senado. Ay, hindi lang bomb threat mga kababayan. Ang unang pananakot ng mga yan, magkakagera. Sinabi ko na yan na madalas. Dito, noon pa. Ano sabi ko sa inyo? Unang propaganda, ang gera. Tinatakot nila yung mga tao na magkakagera daw kapag ka hindi nawala sa posisyon si Pangulo. Mahilig talagang manakot etong grupo ni Digong. Kita nyo pati Senado, tinakot nila na mayroong bomba daw doon. Diba mga kababayan? Hindi lang yan. Ano pa, yung sinabi nila, ang propaganda nilang paninira. Yun na nga, paulit-ulit lang yung ginagawa nila. Yung fake na video na nagdodroga daw ang Pangulo. Di ba't napahiya sila doon? Bakit, mga kababayan? Mga bobo, nagpalabas peking video. Hindi naman kasi mga bobong mapapaniwala na lang basta-basta mga tao, lalo na yung mga katulad nyo. Pero yung mga katulad ng mga DDS, kahit na ipakita mo hangin, sasabihin nila nakita nila yun. Nakita nila yung hangin kulay berde. Di po ba? Ganun yung mga yan. Yung mga malabo, nagiging totoo para sa kanila. Pero tayo mga kababayan, pag sinabing hangin, hindi yan nakikita. Ganon ang mag-isip. Pero yung mga DDS, mga tanga talaga. Ano yan? Ulit. Pasok. Lahat talaga ng paraan ay gagawin ng mga DDS para sirain ang kasalukuyang administrasyon. Kung ano-anong pananakot ang mga iniimbento, gaya ng bomb threat sa Senado, tandaan nyo mga ka-justice, lahat gagawin ng kampo ng mga Duterte, lalo na yung pagmumukhain nilang kawawa ang kanilang sarili. Totoo yan mga kababayan, di ba? Pinagmumukhaan niyang kawawa yung sarili niya. Mga kababayan, nakita nyo naman yung nasa Baklaran. Nakasuot ng akala mo, katulong ang kasuotan. Pero mga kababayan, naniniwala ba kayong ganun lang? Samantalang makita nyo naman yung mga kasuotan pagka nasa labas yan. Milyon-milyon halaga ng mga presyo ng anak ni Digong. Paano pa kaya si Sarah? Parang yung ama niya, magsusuot ng ng mumurahing relo. Parang ganito. Oo, mumurahin. Oo. Tapos magsusuot ng sapatos na natatanggal yung swelas. Mga kababayan, ano na yan? Palasak na yan. Makuha lang nila ang simpatya ng mga tao. Yan na nga ba? Simpatya ng mga tao. Magpapaawa, magmumukhang kawawa, gagawin nilang lahat. Lahat mga kababayan, makuha lang yung loob ninyo. Bakit? Dahil masyado na silang desperado. Yes, desperado na talaga. Madalas ko naman nasabihin yan. Desperado na mga Duterte, mga kababayan, lalo na ngayon. Meron nakaamba na kaso para sa mga itong grupo nito. Mula kay Digong hanggang sa mga amuyong. Digong, Bato, Bongo, at kung sino-sino pa. Sama nyo na si Polong. Yan yung mga kababayan, desperado na yung mga yan. Desperado na sila.
Ito lang naman yung kanilang objective. Makuha yung pwesto ni Pangulong Bongbong. Maipalit itong sintu-sintu na to. Hindi papayag yung mga Pilipino na magkaroon tayo ng presidente na walang ginawa, kundi magbigay ng kahihiyan sa bansa natin at sa ating mga Pilipino. Anong ginawa nito? Iniskandalo tayo. Yung balita na negatibo ay binalita kung saan panig ng mundo. Payag ba kayo na eto ipapalit kay Pangulong Bongbong? Nako! Galing-galing ni Manong ko. Tuloy. Walang mapanatili ang mga kaalyado ni Digong sa gobyerno. Ngayon, Kita nyo? Kailangan mapaninatili dyan si Bato, si Bongo, yung mga yan, mga kababayan. Si Ipe, kailangan pa maipasok nila. Biruin mo, kung talagang etong grupo ni Duterte ay iniisip yung kapakanan natin, hindi pa tatakbuhin yan. Sino? Si Ipe. Bakit? Wala namang alam yan. Ano alam yan? Ano napatunayan? Sige nga. panay ang batikos nila sa kasalukuyang administrasyon na kesyo political harassment daw ang ginagawa ng Kongreso at sinisikil ang kanilang karapatan. Ngunit hindi ba't ganyan din ang ginawa nila nung panahon ni Digong? Di ba? Mas malala dyan mga kababayan. Etong ginagawa, legit yan. Yung ginawa ni Digong, puro peke na patunayan. Yung ginawa nilang paninikil sa mga kalaban nila sa politika, mga kababayan, napatunayan na natin na gawa-gawa lang. Pero etong mga ginagawa dito, abay, mga kababayan, dumadaan sa maayos na proseso. Pero yung ginawa ni Digong, yan ang kaibahan. Nung panahon ni Digong, napatunayan na natin, kay Laila de Lima na lang. Diba? Doon lang yung mga kababayan, finish na. Lahat ng mga katotohanan at mga ebidensya na pinupukol sa kanila nung kasalukuyang Pangulo si Duterte ay kanilang binaligtad, lahat ng mga kumukontra ay kanilang pinapatahimik o di kaya'y swak sa kulungan kahit na walang matibay na dahilan. At ngayon si PBBM na ang nakaupo at ang kasalukuyang administrasyon ay pilit na itinatama ang mga maling nangyari nung nakaraang administrasyon para mabigyan ng hustisya ang mga biktima. Kita nyo mga kababayan? Tinatama na nga ng Kongreso, kita nyo mga kababayan, nawalan ng magulang ang kawawang bata, mga kababayan. Yaan yung mga mga kinagagalit ng karamihan ngayon. Ayan kita nyo. Sana hindi sa inyo nangyari yan sa mga DDS na mga bobot mangmang. Nawalan yung bata ng magulang. Habang buhay niyan, hindi niya na makikita yan. Habang buhay yan. Pero yung mga Duterte, takot na takot makulong yan. Si Bato nga lang, takot na hindi makita yung apo niya. Pero yung pakiramdam ng mga to, ng mga ordinaryong tao, na kinukuhanan nila ng boto, na inuuto nila at niloloko nila. Nasan na? Lalaki yung bata. Merong epekto yan sa buhay niya paglaki niya. Nawalan ng magulang, walang kapatid, nawala yung anak. Mga kababayan, ang sakit niyan. Masakit, mga kababayan. Sakit sa mga kababayan nating mga nawalan. Pero sa mga gahaman tulad nila Digong, baliwala yan. Mabigyan ng hustisya ang mga biktima, subalit lahat ng paraan ay gagawin ng mga kaalyado. Ni Digong kahit magmukha na silang tanga at bias sa mga kaliwat. Totoo yan, mga kababayan. Nagmumukha na silang tanga, lalo na to si Kalbo. Mumukha ng tanga yan eh. At talaga namang halatang-halatang bias na sila eh. Hearing na ginawa gaya nila, Bato de la Rosa at Bongo. Malinaw mga ka-justice na wala talaga silang magandang plano sa ating bansa. Bagkus ay nais lang nilang mapanatili ang mga Duterte sa kapangyarihan. Correct, kapangyarihan lang ang habol ng mga yan. Wala talaga silang plano para sa ating mga Pilipino. Si Pangulong Bongbong lang ang may plano para sa mga Pilipino, pero itong mga ito, plano nila para sa sarili nilang interest lang. Wala nang iba. Period. Upang sa gayon, ang kanilang mga kriminal na aktibidad at negosyo, lalo na ang mga droga ay maprotektahan. Kita nyo? Yan naman talaga eh.
protekta ng droga, pogo, at iba pa. Kaya mga ka-justice, maging maingat po tayo at maging matalino sa pagpili sa susunod na halalan. Correct. Huwag na nating hayaan na makabalik sa posisyon ang mga kaalyado ni PRRD dahil sila naman talaga ang puno at dulo ng kaguluhan dito sa ating bansa ngayon. Correct, sila po talaga. Mga walang ya. Kita nyo naman yung mga, hindi pa ba kayo nadala sa fake video? Hindi pa ba matibay na ebidensya yun na pang-uuto nila sa mga tao? Eh bahala na kayo. Lalo na to. Ayan, na-demanda tuloy. Na-stroke na yata to eh. Lansagin at wasakin ang mga panlilinlang sa bansa ng mga Duterte. Tama na, sobra na at palitan na. Tama! So mga kababayan, paki-comment na lang dyan. Opo, hanggang dito na lang. At syempre, bago mag-comment, unahin mo nyo muna mag-like, mag-share, at sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, laging nagsasabi, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss